Ayan! Uy, maraming mga kapwa Vilmanians and Vilmates na nag-iintay sa atin na magkaroon tayo ng episode regarding pa rin sa sobrang bashing na dinanas ng minamahal nating Star for All Seasons. Kumare, minamahal na kaibigan, confidant, idol, inspiration, etc. etc. na yan ang Batangas Governor na si Vilma Santos Recto. Kasi nga, lingid sa mga hindi nakakaalam, although I'm sure nakarating na sa inyo, yung grabing experience. Actually, sabi nga ni Butch Francisco doon sa kanyang vlog, most hated personality o celebrity si Ate V nung Christmas season ng holidays. Although ngayon nung huli kami magkita nitong first week ng January, okay siya at talagang personal niyang hinaharap, tinatanggap ako naman dahil hindi mo naman talaga mapiplease ang lahat. Ang pinaka-importanting lesson doon is parang may mga tao na talagang nagtiwala at patuloy na naniniwala sa isang Vilma Santos. Ako talagang hindi na kailangan bilangin pa kung ilang mga sinabi ko nga, ang dami ko na lang nailublob sa lupa. Kasi masyadong naging personal na rin yung dating sa akin. Kasi for the longest time, since 7 years old ako, na Vilmanian na ako at nakilala ko ang isang Vilma Santos in 1986. Take note, bago pa mag-EDSA Revolution, February. Basta mga ganong period, hanggang mga panahon ngayon na 2026, Vilmanian pa rin ako. Kaya sobrang sasabihin na lang nila bias nga siguro ako, pero ganon talaga Kailangan mo namang idepensahan, ipagtanggol ang taong kilala mo na nakilala mo. Diba? Hindi man siya perfectong tao, as I said. Paulit-ulit ko rin namang sinasabi, marami rin naman siyang kapintasan, marami rin naman siyang mga nagagawang, alam mo, sa pamantayan na ng lipunan ay sabi nila kakaiba, pero sinisikap namin maging mabuti, mahusay, matino at disente ng isang Vilma Santos. Kaya yun nangyari sa kanyang issue regarding dun sa na misquote or misquoted or na misinterpret, nadala sa kung saan saang anggulo o nilagyan ng kung ano-anong istorya yung pagkakapaliwanag niya o naging sagot niya doon sa simpleng tanong na kung paano niya hinahandle ang mga bashing, ang mga fake news in connection sa trabaho niya at dito sa trabaho ng kanyang minamahal na asawa na si Executive Secretary Ralph Recto. Matinunong sagot, napakadisente, galing sa puso na sinasabi ni Ate V na marahil nga daw doon sa mga taong hindi sila nauunawaan at nagiging easy target sila ng mga nito ganyan-ganyan, talagang walang makikitang maganda. Kaya siguro sabi niya, may mga bagay na parang sinasite na lang niya yung sarili niya na siguro kaya nila ginagawa yon dahil nga parang gusto nilang sila ang nandito sa posisyon namin dahil kami yung nandito ngayon sa mataas at sila yung mga nasa baba. Nasa ganong konteksto na taken out of context nung naipasa-pasa na at inopinyon na kahit hindi naman nila pinanood yung buong interview, hindi nila inintindi ko ano talaga laman ng interview dahil lang siguro sa galit nila sa gobyerno, lalo pat bago pang magpasko ay nangako ng presidente na may maipakukulong na siya sa ganito, ganyan-ganyan. Dahil na rin siguro sa mga naglabasan ding mga ibang issues laban kay Executive Secretary Ralph Recto, yung galit nila ba, yung hinanakit or whatsoever, na puno, si Ate V ngayon ang napagbuntunan. Siya ngayon ang pinagbuhusan ng na gusto nating unawain kasi bilang ako taxpayer din, bilang ako yung nag-iintay din ng mga pero nakakaloka lang kasi paulit-ulit na yung issue, lalo na yung issue sa political dynasty, ganyan-ganyan, na parang, hello, sa Batangas, si Ate V, wala na, nasa politika man si Congress, si ES Ralph Recto, wala siyang posisyon na, alam mo yung kagaya ng senador or tapos ang anak niya, si Ryan, yun lang naman. Kumpara mo, again, magiging parehas ako dito, kumpara mo halimbawa sa mga ibang political families, asawa, anak, pamangkin, inaanak, kapatid, at chuchu sa Luzon, Visayas, Mindanao, bakit hindi nila binabanggit yung mga yon at sinisentro nila sa pamilya ni Ate V? Sabi nga namin, nagbo-boil down dun sa aming conclusion na because si Ate V, super sikat, relevant, that's the right term, relevant pa rin at gustong-gustong pag-usapan at madaling target nga dahil nga pag binanggit mo nga lang Vilma Santos, nakakunik kay Ralph Recto, lahat na nag-o-opinion at lahat na may opinion, ultimo mga abogado na supposedly
dapat sinasala or tinitake ang bawat sides, yun na, nagkikriticize na kung ano-ano ng mga lumang kwento nung panahon ang paulit-ulit pa rin binabanggit. Di ba? Hindi na rin ako mga pangalan pa. Pero nakakaano lang, nakakaadwa, kumbaga sa amin, sa salita namin ng Tagalog Bicol sa probinsya, sa Camarines Norte, sa Bicol, at saka somewhere in San Pablo City. Nakakaadwa na, nakakairita ate, ang lakas masyado ha, doon di mo na magsasabihan yan. Nakakairita lang na mapakinggan mo yung mga yung mga ganun kasi pagpupuna. Tapos may mga grupo sa showbiz na kahit kailan naman talaga unwanted nila si Vilma Santos. Yung mga ayaw talaga sa kanya since day one na naging artista siya during the 70s, yung mga rivalry, etc. Lahat ng pamimintas, lahat ng mga personal, ibabato nila, sasakyan nila ng sasakyan. Nakakalungkot lang, iyan talaga ang estado natin sa kasalukuyan nating social media dito sa Philippines. Kaya kung hindi ka magiging mapanuri, hindi mo talaga kikilalanin yung tao. Ako kasi sabi ko nga again, patawarin niyo po ako sa pagiging bias, kung bias man ang itatawag niyo sa akin. Tatanggapin ko yan. Kasi nga po ako for the longest time, since nag-aral po ako at graduate at nagtrabaho sa industriya, hindi lang 20 dosenang beses kong nakasama, nakausap, nakabanding, alam mo yon, nakachikahan, at talagang namasdan, na obserbahan ang ugali, ang kultura, ang values, ang pagiging isang ina, pagiging isang babae, pagiging isang kapatid, kaibigan, kumari, etc. ng isang star for all seasons, Vilma Santos. Diba? Siyempre may kanya-kanya tayong pinano. Kasi si Vilma Santos is Vilma Santos. Marami talaga siguro gagamitin ko again. Kasi parang ordinaryong tao. May mga kinaiingitan. Para sa pamilya, hindi mo naman lahat talaga mapiplease. May mga kapatid kang hindi mo rin gusto. But the thing is, dahil kapatid mo yan, kadugo mo yan, mamahalin mo yan, tatanggapin mo yan. Kaya nga ako, may narinig ako isang bata anak yata ni Anjo Eliana yun na nag-aarte-artista na rin ngayon under Viva, na sinasabi niya, ano magagawa ko? Tatay ko si Anjo Eliana, kahit lahat ng tao pinupuna siya, kahit ano, wala akong magagawa, siya ang tatay ko mahal ko siya O hindi ko naman sa dapat kakampihan ka siya palagi kung may pagkakamali siya. Pero hindi naman pwedeng sabihin itatakwil ko siya dahil ganito ang ginagawa niya na majority, hindi popular ang ginagawa niya. Something like that na nakakatuwa. So babalikan ko yung issue with Ate V dahil nga sa sobrang popular naman ng isang Vilma Santos mula sa showbiz hanggang sa public service, yun na, lahat ng mga ayaw sa kanila o lahat ng mga nakalaban nila or hindi nila kasundo sa politika or kahit sa showbiz, naghahanap lang ng butas at yun ang nakita nilang oportunidad noong mga panahon na parang sabihin na lang natin na misinterpret at na misquote. Kasi kahit ako, hindi ko pinayuhan si Ate V na, ay mag-apologize ka na lang, Gov B, kasi ganito, ganyan, masyado ka na. Kasi kaplastikan yun sa akin lalo Kasi kilala ko nga siya mula ulo hanggang pa. Alam ko ang pagkakuripot niya. Pagkakuripot sorry! Alam ko yung emosyon niya, kung kailan siya nagagalit, kung kailan siya nagtatampo, kung kailan siya nagugutom ko. Kasi tao rin po yan, kagaya ko. Di ba, nagkakasakit, kung kailan, alam mo yon. So, pero bilang isang dissenting kaibigan at alam mo yon, kasamahan natin sa industriya at ngayon ay public servant again for the longest time, ilang parangal na ang binigay sa kanya, ay talaga namang ipaglalaban ko rin naman. Kaya nga ako, again, babanggitin ko rito si kaibigan Butch Francisco na sa pagtatanggol niya kay Ate V, nag-vlog siya. Sabi ko nga, nag-a-agree ako, nagpapasalamat ako at isa ako sa mga Vilmanians na nagpapasalamat sa kanya na pinagtanggol niya rin. At maraming iba pa kasi ang alam ko, mula kay Sharon Cuneta, sina Miss Chris Aquino, of course, sina Aga Mulak, sina Roderick Paulate, Ami Perez, at marami pang iba na alam mo, hindi na nila kailangan i-broadcast pa. Pero yung nagpakita sila ng suporta, nag-text sila kay Ate V at sinabi nilang, lalo na si Sharon, nasabi nga ni Sharon is parang been there than that, na ako pa ba mula ulang hanggang paa, binatikos na rin, mga anak ko, asawa ko, mati pa nga kanunuan ko. Sabi, alam mo na yun Ate V, basta tayo, lilipas din yan, ganyan. Ang ganda ng mensahe ni Mega Sharon kay Ate V tungkol doon. But anyway, marami pang iba, sina Nanay Christy Fermin, na alam kong kahit nuranyan yan nung araw pa at nakakabangga ko yan, ay nagbigay din ng kanyang 1 cent of
parang pagpapahayag ng suporta kay Vilma Santos. At marami pa mga kaibigan namin sa panulat. And I'm sure kagaya ni na Kuya Boy Abunda, ni na Kuya Ricky Lee, although mga nasa mga ano yan, mga tag bilang identified, mas identify yan kay Nora Honor, pero pinaramdam nila ang support at pagmamahal nila sa isang Vilma Santos. Di ba nakakatuwa? So anyway, yun na nga sinasabi ko sa inyo na sorry. Nabanggit kayo salitang kuripot. Sa amin yun, term of ano po namin yan ha, endearment. Hindi sa kuripot na, ano ba? Ano lang, frugal. Ayun, frugal. Pag sinabi ng frugal, yun, alam ko saan igagastaw. Ano ba? Ganun siya. Kaya doon sa mga nag-aakusang mga nagpapayaman or what, ako naman, mag-isip-isip naman kayo. Diyos ko, 6 decades industry, active, ang daming endorsements, ang dami na rin ginawa. Talagang kahit sabi mo, i-devalue mo yung peso ngayon, masinop dahil sa naranasan niya na early on ng kanyang career, na talagang hinabol siya ng BIR, na tinulungan siya ng mga talagang nagmamahal sa kanya para makabangon uli. Kaya nung time na talagang halos binayaran niya, yes, wala siyang utang. Yun ang pinagmamalaki namin mga Vilmanians kasi sa pakikipag namin sa kanya, pag-aaral ng kanyang mga filmography, etc. at naging takbo ng karir. Lahat ng utang niya sa industriya, binayaran niya yan. At wala rin siyang record ng ngurakot siya or what. Kaya dun sa mga ibang mga may masabi lang na kesyo ganito dahil ibabato nila si Ralph Recto, asawa ganito, ganyan yan. Naku, magtigil kayo lahat. Yun lang naman ang inihingiling namin. Wala namang masama na mag-opinion kayo. Wala namang masama na, alam nyo yun, magbigay kayo ng inyong mga saloobin tungkol sa mga ganyang issue. Pero sana naman, ibabase ninyo sa datos, sa facts, at saka sa mga usapin na talagang alam nyo may ebidensya. Nagsalita ng Supreme Court, may mga ganito. Maging bukas na sanang isipin nyo, hindi porke dahil DDS kayo, Pinklawan kayo, BBM kayo. Walang ganon. Kasi lagi nga natin sinasabi rito, ang pagmamahal dapat, pagmamahal natin sa bansa natin. At yung pagmamahal at pagtatanggol natin sa bansa, kinukurakot na nga tayo at inaalipusan na nga tayo ng mga ibang bansa, di ba? Tapos pagdating sa mga ganito, personalin nyo na lang dahil gusto nyo mamersonal. Hindi naman po ganon ang labanan. Kaya dapat na lang talaga, tama yung attitude. Ipagpasa Diyos, hanapin yung tamang value at wag nang magpaka-toxic sa mga toxic ng tao. Kaya ako, pinipili ko na rin. Tama sina Chris Aquino, sina Sharon Cuneta, piliin mo na lang yung klase ng laban mo. Kasi hindi naman sa lahat ng bagay, yung laban na gusto mong manalo ka, mananalo ka talaga. Kasi meron talagang aalipusta, meron talagang pipinta sa atin. O diba, saya-saya lang na-inspire lang ako. And gusto ko magpasalamat this time kasi nung huling dalaw ko dun sa, sabi ko nga, itong first week ng January na meron kaming inaayos na mga schedule with Ate V, ay talagang natsyempohan naman na nasa bansa rin yung kanyang mga kapatid. Si Marites, Ate Marites, si Winnie, at saka si Sunny. And of course, si Ate Emeline. Nakakatuwa nga kasi nung nagpaalam na si Ate V after meeting, dahil may mga departmental head siyang kakausapin, sabi ko, Ate V, nabalitaan ko na dyan yung mga kapatid mo kasi nagbanding-banding sila nung New Year sa Japan yata. Tapos dumiretso sa Philippines bago babalik sa abroad or doon na kasi sila nakabase at naninirahan. Nandito rin yung mga pamangkin, apo niya, ganyan. Nung sinabi ko, nandiyan sinawinit ko, Ate V, magpapaiwan ako sa office mo, ganyan, magpapapicture-picture ako. Na sobrang touch ako kasi si Ate Emily, yung kanyang nakakatandang kapatid, talagang tinawagan yung mga kapatid niya na nasa isang opisina yata ni Ate V sa Kapitolyo, pinabalik doon sa mansion, sa governor's mansion, dahil sabi niya magpapapicture sa inyo at makikipagchikan si Ambet Nabos. Natuwa naman ako. So, bumalik sila yon, chika-chikahan kami. Tapos nagkwentuhan kami ni Winnie kasi nung araw talaga sa apat na sikat, si Lala Honor na naging kumare at kaibigan ko hanggang ngayon. Dahil sabi ko nga sa inyo, tinutulungan ko yung dalawang anak niya, mga anak-anakan ko rin, si Marion at saka si Ashley, na co-manager po ako sa kanilang mga music career, o di ba? Tapos kaya nga ganun ako ka-personal sa mga honor din na pakikisama at pagmamahal. And then of course, sina Arnold Gamboa, tapos yung yumao ng si Don Nakar, di ba? Na nakakatuwa dahil anong mga panahon talaga na medyo nag-elementary high school ako, yung apat na sikat talaga yung kasabayan na sumunod kina Ate V at Ate Gay nung araw, bago pa man nagkaroon ng mga Sharon, Maricel, Snooki. O, diba? Tapos kwentuhan kami, sabi ko, ginagaya ko pa yung eksena doon sa Their Heart, yung pelikula ni Sharon na kumakanta-kanta siya, tapos biglang
pinatigil siya sa pagkanta dahil sabi iiyak pa daw. Ay, tawan-tawa siya sa akin. So naalala mo pa yun, pati yung mga eksena niya doon sa Pilyang Inkantada na sabi ko, naggaganon-ganon ka lang tapos nagiging malinis na yung bahay, na may mga ganito-ganito na tawan-tawa si Win, ang saya namin. And of course, si Ate Marites, at of course, na sabi nga natin, although si Kuya San hindi nakapagpicture kasi parang tinamad ng umakyat dahil sumasakit na raw yung mga pa. Ang saya-saya lang, and thank you very much kay Ate Emeline Santos dahil talagang bilang ate talagang isang tawag lang niya doon sa mga kapatid niya. Talagang kala mo VIP talaga ako. Nandun ako talaga sa office na ay magpapapicture sa inyo si Ambet, dito kayo, ganyan, gusto kayo makita ulit. Kasi sabi nga namin, yung huling time na nagkita-kita kami, ito yung time na nakumpleto sila na yung sa wake pa ni Mama ni Mama Santos, yung dakilang nanay nila. Ngayon sila, nakakatuwa lang, nakaka-inspire. Yan, siningit ko lang po dito bilang bahagi po ito ng ating episode. And on that note, maraming salamat ulit mga kapwa Vilmanians, kapwa Vilmates. Alam natin this 2026 may mga sorpresa ang mga at syempre diyan sa mga taga Batangas po, nako bongga ang mga naka-line up na mga projects, na yung mga Barako Fest ninyo diyan at mga iba pa mga programa ng Hearts, di ba? Talaga namang asahan po ninyo na talagang si Ate Vimy. Sabi ko na nga, bias na kung bias, pero ganun talaga ang buhay May kanya-kanya tayong platform, may kanya-kanya tayong pamamaraan, at kung ako'y paniniwalaan ninyo at makikinig kayo sa akin, maraming salamat po. Sa mga hindi naman at mambabash, thank you pa rin. God bless you. Ako ang inyong lingkod, Papa Mero Malabat Nabos. Nagpapasalamat!